ito, wala ng pangalawang pagkakataon. Gabi ay ang pinakamabuting kakampi namin. Ang plano ni Leo ay napakadelikado. Hanap niya sa lumang blueprint ng mansyon ang isang malaking drain pipe na nasa ilalim ng hardin at may pinto sa ilalim ng basement. Matagal nang iniwan ng daan na ito at natatakpan na ng damo. Ng tanging daan para makapasok ng hindi nalalaman ng security system. Hintay kami hanggang 2 oras, yes, ang oras na kahit ang pinaka-alertong bodyguard ay napapagod. Isabela ay nanatili sa kotse bilang lookout. O at si Leo na nakasuot ng itim ay dahan-dahang binuksan ang mabigat na takip ng kanal. Ang maalikabok at mabahong amoy ang sumalubong sa akin. Tindangan bumaba si Leo, sumunod ako. Madilim sa loob ng pile. Kailangan namin yumuko at dahan-dahang gumalaw sa malamig na tubig. Naramdaman ko ang sakit sa binti ko pero pinagat ko ang labi ko. Pagkatapos ng 15 minuto, nakarating kami sa pinto sa basement. Ginamit ni Leo ang mga gamit niya para buksan ang luma ng lock. Sa ibang lugar kami ng basement, sa isang lumang bodega. Rito, naglakad kami sa pader at dahan-dahan kaming nagpunta sa wine cellar kung saan naniniwala si Isabela na nandoon ang secret door. Kasang tibok ng puso ko. Pagbalik sa lugar na ito kung saan ako pinahirapan at iniinsulto ay nangailangan ng matinding lakas ng loob. Ang sinabi ni Isabela. Likod ng isang lumang French wine rack, nahanap ni Leo ang isang malabong linya sa pader, walang hawakan o lock. Gamit ni Leo ang isang maliit na device sa pader at nakita sa screen ang electronic mechanism sa loob. Fingerprint at password lock, bulong ni Leo. Ang gumawa nito ay nag-iwan ng backdoor para sa maintenance, isang nakamamatay na pagkakamali. Ang daliri niya ay nag-type sa isang maliit na tablet. Ilang minuto pagkatapos, isang maliit na click ang narinig. Pader ay dahan-dahang gumalaw at nagpakita ng isang makitid at malalim na hallway na may malamig na puting ilaw. Pasok kami. Ang hangin ang nasa loob at may malakas na amoy ng kemikal. Kwarto ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala namin. Isa itong modernong laboratory na may mga machine, test tubes at chemical jars. Isang malaking whiteboard, may mga komplikadong chemical formulas at sa isang metal na lamesa, may mga medical records. Nanginig akong lumapit. Record sa taas ay may pangalan ng nanay ko, Elena Hizon. Ilalim ang mga pangalan ng 3 asawa ni Lorenzo. Pagkatapos, nakita ko ang pangalan ko, Anika Hizon, at pati na rin ang pangalan ni Isabela. Sa bawat pangalan, may code. Nanay ko ay IA-37. Isa experiment. Kinat kay Isabela ay IA-37. Plan. Ay mga demonyo na nagpapanggap na tao. Puring nila ang buhay ng tao na walang halaga. In test subject kami sa nakamamatay na laso nila. Galit ay umapaw sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko at nagsimula akong magpicture ng lahat ng ebidensya. Sa oras na iyon, isang malakas na alarm ang tumunog sa buong basement. Ang red laser ang tumawid sa kwarto. Alarm. Huli na tayo, sigaw ni Leo. Dali siyang kinuha ang mga gamit niya. Ito. Palabas ng laboratory, pero huli na ang lahat. Makalabas kami sa wine cellar, nandoon na si Lorenzo at si Althea kasama ang mga bodyguard. Kung babalik kayo, sabi ni Lorenzo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Hindi kayo makakatakas. Demonyo, galit na sabi ni Althea. Ang matinding labanan ang nangyari. Napayat si Leo, mabilis siya at matapang. Baba niya ang 2 bodyguard, pero tumakbo si Lorenzo sa akin. Sa takot, kinuha ko ang isang mabigat na bote ng wine at pinalo sa ulo niya. Tumba siya. Makita ito ni Althea, sumigaw siya at sinugod ako. Siyang baliw na babae, ang matutulis niyang kuko ay nagdulot ng sugat sa braso ko. Tulak ko siya. Walan siya ng balanse, natumba at bumagsak ang ulo sa isang bato, nawalan siya ng malay. Ay, galit na sigaw ni Lorenzo. Sa gulo, hinila ako ni Leo palabas. Buo kami sa basement at tumawid sa hardin. Alarm sa mansyon ay tumunog na ng malakas. Piyat ulit kami sa pader at tumakbo papunta sa kotse na naghihintay sa amin si Isabela.
Is na ang kotse pero isang itim na SUV ang lumabas din. Habol nila kami. Dot ni Isabela ang gas. Pilipad ang kotse namin sa kalsada sa gabi. Mas malakas ang ngayit. Tuloy itong lumalapit, sinusubukang banggain ang kotse namin. Ingat ka, sigaw ko nang makita kong bumilis ang SUV at lumapit sa amin. Driver ay si Lorenzo. Tinignan niya kami sa salamin at nakangiti siya. Halo niya ang manibela. Ang malakas na boom ang narinig. Kotse namin ay tumalsik sa gilid. Ulo ko ay tumama sa kotse. Ulo ang lahat. Huling nakita ko ay si Leo na nakatumba sa manibela at may dugo sa noo niya. Tapos narinig ko ang sigaw ng mga tao at ang ilaw ng kotse mula sa iba't ibang direksyon. Ilalim ng pagkawala ko ng malay, nakita ko si Lorenzo at ang mga kasamahan niya na nagmamadaling hilahin kami ni Leo palabas ng kotse bago pa may dumating. Sila pwedeng mahuli. Saan si Isabela? Tukan ko siyang hanapin pero nakita ko lang ang anino niya, baka tumalsik siya at dahan-dahang tumatakbo papunta sa eskinita. Pagkatapos, naging madilim ang lahat. Amoy ng gamot ay nagpadilat sa akin. Ang ulo ko. Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko. Kiseng, puting Peter. Nasa ospital ako. Ang aksidente. Nasaan si Leo? Ano nangyari kay Leo? Angon ako pero sumakit ang ulo ko at ang buong katawan ko. Sing ka na? Na boses ang narinig ko. Ingon ako. Lorenzo, ang tatay niya at si Althea ay nakaupo sa sofa sa kwarto. Althea ay may bandage sa ulo pero ang mga mata niya ay puno pa rin ng lason. Kayo. Saan si Leo? Ang boyfriend mo, bumiti si Lorenzo at lumapit sa akin. Hindi siya patay pero kung mabubuhay siya, depende yan sa'yo, my love. Siya at bumulong sa akin. Brain injury siya, bali ang 3 tadyang at wasak ang internal organs niya. Sali siya at nasa life support. Sasabihin ko sa doktor na tanggalin ang tube, mamamatay siya kagad. At salita niya ay parang karayom sa puso ko. Gawa nilang hostage si Leo. Ang kaibigan mong reporter, sabi pa ni Lorenzo. At nakataka siya, pero huwag mong isipin na ligtas siya. Network ng pamilya Salvador ay pwedeng mahanap ang sinuman. Bukas makikita siya sa front page na may headline na Young Reporter Commits Suicide Due to Work Pressure. Tira nila ang buhay ko. Huwag nila ang buhay ng 2 pinakamahalagang tao sa buhay ko. Galit ay umapaw sa puso ko pero alam kong wala akong magagawa. Organisa ka ng press conference, mag-sorry sa pamilya ko, at sabihin mo sa lahat na dahil sa pagkamatay ng nanay mo, nagkaroon ka ng paranoia, na ang lahat ng akusasyon mo ay imbento, at ikaw ang may kasalanan sa aksidente. Kanyang sirain ko ang sarili kong dignidad at integridad. Sabi pa niya. Tapos ng press conference, babalik ka sa mansyon at magiging maayos na asawa. Siyempre, ang lahat ng ari-arian mo ay maililipat sa akin bilang asawa at legal guardian ng isang baliw na katulad mo. Ang matinding pag-insulto. Sa walang emosyon na mukha nila, alam kong gagawin nila ang sinasabi nila. Hindi ko pwedeng hayaang mamatay si Leo at si Isabela. Ulo ang luha ko. Kita ko at tumango. Pumapayag ako. Buwang araw pagkatapos, nag-organisa sila ng press conference sa lobby ng ospital. Handaang reporter, camera, at photographer ang nasa harap ko. Chair ako, naka-ospital na damit at walang emosyon ang mukha ko. Lorenzo ay nasa tabi ko, nagpapanggap na isang mapagmahal at nag-aalalang asawa. Nasa ko ang bawat salita sa speech. Sorry ako. Amin ko na may paranoia ako. Nabi ko ang tungkol sa malungkot kong pagkabata. Bawat kasinungalingan na lumalabas sa bibig ko ay parang kutsilyo na humihiwa sa dila ko. Nakita ko si Isabela sa gitna ng mga reporter. Tingnan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagkalito. Ako, sinanyasan ko siya na huwag gumawa ng kahit anong bagay. Tapos ng press conference, dinala ako ng i-asawang ko sa mansyon sa Ayala, Alabang. Balik ako sa impyerno. Ngayon, hindi ako isang bride, kundi isang hostage, isang bilanggo. Simula akong umarte bilang isang masunurin at tahimik na asawa,
isang walang malay na baliw, pero sa loob ko, alam kong hindi ito ang katapusan. O ay simula pa lang ng isang bagong laban. Ang laban na kailangan kong labanan ng mag-isa mula sa loob ng teritoryo ng kalaban. Buhay ko sa mansyon ay parang isang silent movie. Ang main actress, nagpapanggap na isang baliw na asawa, masunurin at tahimik. Ang audience ay ang pamilya Salvador na laging nakatingin sa akin. O araw, umiinom ako ng mga gamot na binibigay ni Althea na sinasabi niyang para sa nervous breakdown. Siyempre, hindi ko ito nito sa ilalim ng dila ko at dinudura ko pagkatapos. Kung na hindi yon bitamina. Kailangan kong maging walang malay at kaawa-awa. Ginawa ko ang lahat ng sinasabi nila. Lima ako sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Di ako sa mga bisita nila. Hinayaan ko si Lorenzo na magpanggap na isang mapagmahal na asawa sa harap ng ibang tao. Damdaman ko ang pagkasuklam sa loob ko, pero ginawa ko itong lakas ng loob. Tanging layunin ko ay hanapin kung saan nila itinago si Leo. Kung nabuhay pa siya dahil siya ang tanging trump card para makontrol ako. Pansin ko ang bawat galaw sa mansyon. Isang bahagi sa kanlurang bahagi ng bahay na may 24 paghahati-7 na bantay. Ang mga kasambahay ay hindi pinapayagan doon. San, pumupunta doon si Lorenzo at ang tatay niya. Kuming lalabas sila, may amoy ng disinfectant. Kung nandoon si Leo, kailangan kong makahanap ng paraan para makapasok. Umpisa akong magpanggap na lumalala ang sakit ko, nagpapagalagala ako sa bahay, at minsan ay nagsasabi ako ng mga walang kwentang bagay. Paglipas ng panahon, nasanay na ang mga bodyguard sa itsura ko at naging kampante sila. Ang gabi, ginamit ko ang shift change. Upang makarating ang bagong bodyguard, nakapasok na ako sa hallway sa kanlurang bahagi ng bahay. Dulo ng hallway, may isang matibay na bakal na pinto. Ito mabubuksan, pero may maliit na bintana sa taas. Kumuha ako ng upuan, umakyat ako, at tumingin ako sa maliit na bintana. Pit na akong sumigaw nang makita ko ang nasa loob. Iyon hospital room, kundi isa pang laboratory. Sa metal na kama sa gitna ng kwarto, nandoon si Leo. Payat na siya at maputla. Kaming wires sa katawan niya na konektado sa mga machine. Sa kamay niya. Pa rin siyang malay. Ang mas nakakatakot ay nang makita ko si Enya. Bador na may hawak na syringe, kinuha niya ang asul na gamot mula sa bote na may label na DA-37Y at tinurok niya ito sa ugat ni Leo. Puso ko ay parang pinisil. Hindi lang nila ginawang bilanggo si Leo, ginawa rin siyang test subject para sa bagong lason na pumatay sa nanay ko. Kasamaan nila ay lampas na sa pagiging tao. Madali akong bumaba at tumakbo sa kwarto ko bago pa nila ako makita. Gabing yon, hindi ako nakatulog. Nahiga ako sa malamig na kama at umiiyak ako. Kailangan kong iligtas si Leo. Kailangan kong iligtas siya kahit anong mangyari. Kailangan kong hanapin ang antidote. Simula akong maghanap sa bahay, lalo na sa office ni Emmer. Bador at sa kwarto ni Althea. Anong clue bago pa huli ang lahat? Laban ko ngayon ay hindi lang paghihiganti kundi ang pagsagip sa buhay ng lalaking dinala ko sa impyerno. Tapos ng ilang araw, isang balita ang nagdulot ng gulo sa mansyon. Pasok si Lorenzo sa kwarto ko at inihagis ang isang newspaper sa kama. Mukha niya ay puno ng kalupitan. Ang matapat mong kasambahay ay nagpakamatay. Nanginig akong kinuha ang newspaper at isang malaking headline ang nakita ko, babaeng suspect sa kaso ng kidnapping at pamimikil, nagpakamatay sa kulungan. Article ay nagsasabi na si Lola Rosaria, pagkatapos ng ilang araw na hindi nagsasalita, ay ginamit ang basag na plato para hiwain ang pulso niya. Nanginig ang buong katawan ko. Patay na si Lola Rosaria. Tapang na babaeng yon na nag-isip ng paghihiganti sa loob ng 20 taon ay namatay ng ganito. Tulo ang luha ko. Iyak ako, hindi lang dahil sa awa, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Tuwa niya yon para protektahan ang isang bagay. Protektahan si Isabela, ang anak niya, at siguro ang mga sekreto na hawak niya. Pagkamatay ni Lola Rosaria ay nagdulot ng gulo. Kailangan ng pamilya Salvador na makipag-usap sa mga abogado at pulis para ayusin ang problema. Kampante ang mga bantay at iyon ang pagkakataon ko.
Tama ang hinala ko, isang huling clue mula kay Lola Rosaria ang dumating. Ang bagong kasambahay ang inarkila para sa umalis. Ang mahiyain at lampa ang babae. Ang araw, habang naglilinis siya sa kwarto ko, nang walang nakatingin, nagmamadali siyang ibinigay sa akin ang isang maliit na papel. Nabibigay ito ni Miss Isabela, bulong niya at umalis. Hintay ako hanggang gabi nang matulog na ang lahat para basahin ang papel. Sulat dito, sabi ng nanay ko sa opisina ni Emwe. Bador, sa ilalim ng bronze eagle statue ay mayroong ipis. Kung binasa. Tangan kong maintindihan ang mensahe. Ito ay isang code. Ni Lola Rosaria na hindi na siya magtatagal, kaya sinubukan niyang magpadala ng mensahe kay Isabela. At sinubukan ni Isabela na ibigay sa akin. Square. Hard drive na nakadikit sa ilalim ng estatwa. Ang pag-asa ang sumilay. Tangan kong pumasok sa opisina ni Emwe. Bador. Kwarto ay laging nakalock, pero sa gulo ngayon, alam kong magkakamali sila. Dumating ang pagkakataon. Gabing iyon, kailangan ng buong pamilya Salvador na dumalo sa isang mahalagang party para panatilihin ang imahe ng pamilya. Lang at ilang bodyguard ang nasa bahay. Patuloy ako sa pagpapanggap na baliw, nagpapagalagala sa mansyon. Makarating ako sa opisina ni Emwe. Bador, nagpanggap ako na nag-aatake at sinira ko ang lahat. Hirapan ng mga bodyguard na kontrolin ako. Kanin ang mga susi na naiwan ng isang bodyguard sa lamesa. Pagkatapos akong turukan ng tranquilizer, na pinalitan ko ng tubig, binalik nila ako sa kwarto. Hintay ako. Hintay ako hanggang sa bumalik ang katahimikan sa gabi. Handahan akong lumabas sa kwarto at pumunta sa opisina. Nanginig ang kamay ko habang sinusubukan ko ang mga susi. Wakas, isang maliit na click ang narinig at bumukas ang pinto. Dilim at tahimik sa loob. Di ako naglakas loob na buksan ang ilaw, ginamit ko lang ang liwanag mula sa hallway. Bronze eagle statue ay nasa lamesa. Upo ako at hinawakan ang ilalim. Ang hinala ko. Ang matigas at hugis parihaba na bagay ang nakadikit doon ng itim na tape, isang napakanipis na laptop. Nago ni Lola Rosaria dito ang lahat ng sekreto ng pamilya Salvador. Kunang mahigpit ang laptop. O ang huling hiling niya, ang sakripisyo, ang huling regalo ni Lola Rosaria. Sa pagkamatay niya at sa kapabayaan ng kalaban, hawak ko na ngayon ang huling ebidensya. Kung kailangan ko ng tumakas. Kung gabi, kailangan kong dalhin ang laptop na ito sa labas, iligtas si Leo, at ilagay ang lahat ng demonyong ito sa kulungan. Laptop, alam kong wala na akong oras. Babalik ang pamilya Salvador pagkatapos ng party. Di ako pwedeng dumaan sa harap na pinto. Tanging daan ay ang pader sa likod ng hardin. Bago ako umalis, kailangan kong gumawa ng isang bagay. Di ako pwedeng kumuha ng panganib na dala-dala ang laptop na ito. Mahuhuli ako, tapos na ang lahat. Tangan ko ng isang backup plan. Puro sa akin ni Leo kung paano gumawa ng anonymous and secure